Paksa po natin diyan na atin pong tatalakayin, na nakikita ba ito diyan, ano? Lahat ba ng pumapasok sa bibig ay malinis? Yan pong paksa na yan at yan ay patanong mga minamahal dahil hindi ko alam kung ito ba'y dating daan kasi may nakasagutan akong dating daan kayo sa Facebook mga kapatid. Si Terry Barry, no? Pero hindi ko alam kung dating daan ito. Pero yung isa dating daan yon, pwede ba may pakita natin yung kanyang binanggit kanina? Sabi niya, di ba malinis ang pumapasok, ang marumi ay yaong lumabas sa dakong dumihan? Ginamit niya yung pong Mateo 15:17 na ang sabi sa Mateo 5:17, hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. So ito yung talata mga minamahal na ginagamit nila para patunayan, no, mga kapatid, na pwede na daw kainin ang baboy at kanina nga yung dating daan na nakausap ko mga kapatid ay sinabihan ako na ang kapal ng mukha mo. Dahil sinabi na daw ng Diyos na pwede nang kainin, bakit ipinagbabawal pa natin mga kapatid? Sabi ko mukhang hindi sa akin yung salita na yan kapatid sabi ko. Dahil ang mga Adventist ay sumusunod lamang sa utos ng Diyos at hindi lumalabag at wala akong nabasa sa Biblia na ang Diyos ay nag-utos na kainin mo ang baboy. Ni isang Kristiyano sa Bagong Tipan ay wala kang mababasa na kumain ng baboy o karumal-dumal mga minamahal. If meron man, no? If meron, kung sakali lang, ipakita ninyo. Dahil kung meron, bakit namin ipagbabawal kung binago na nga ng Diyos mga kapatid? Meron pa nga bumanat sa inyong lingkod na kaya daw hindi ako umalis sa Adventist dahil tinatamasa ko daw ang karangyaan sa Adventist mga minamahal. Naniniwala ba kayo na tinatamasa ko ang karangyaan? Medyo natawa ako mga minamahal nung banggitin niya ito dahil nakikita niya kasi maganda itong aking Amerikana pero gabi-gabi ko ito sinusuot mga kapatid. Bigay lang po ito, no? Itong Amerikana ito, bigay ni Brother Benny. Itong nasa ilalim, bigay ni Mamsi. Mga bigay lang ito ba kapatid? Tapos sabihin ni ako ay tinatamasa ko daw ang karangyaan, no? Mukha lang akong may pera dahil sa maganda ang damit, pero hindi ho ako mapera, mga kapatid. At totoo niyan, ako'y nabubuhay sa pananampalataya lang, kami ni Atidan. Hindi naman ako employed, no, sa ating misyon, mga kapatid. At ang focus lang namin ay ang ministeryo, no, araw at gabi, mga minamahal, mga kapatid. So, natawa ako doon sa binanggit niya, binabanatan ako dahil wala daw ako sa katiting ng karunungan ni Mr. Soriano. Sabi ko, natural ay puno mo yun no? Pero kung nagkataon na magkasabay kami ng edad, baka nagkadebate kami, no, mga kapatid. So, yun ang mga banat. Kakaiba mga minamahal. At pakilala pa niya, siya daw ay dating Adventist. 15 years daw siyang Adventist. At last year lang siya nabautismuhan sa dating daan. Kaya sabi ko, ang laki ng pinagbago mo. I'm sure, nung ikay Adventist, hindi ka pa nagmumura nung nasa dating daan ka na. Iba na yung salita niya, mga kapatid, no? Bumabanat na. But it's okay. Ay sabi ko, kasi sabi niya, wag na daw pag-usapan yung ibang bagay kasi naglagay siya ng kanyang profile ng mga pangalan ng schools natin. Hindi naman siya nag-aral doon, mga kapatid, no? Parang pandideceive ba? Sabi ko, baka pwede mo tanggalin yan. Ilagay mo yung MCGI na inyong kinaiban, sabi ko sa kanya. At naghamon siya sa akin na pag-usapan daw namin yung kaligtasan at iba pang paksa. Sabi ko, di magharap tayo in person at i-video natin para maraming makinabang. Ayaw naman niya. At bakit daw ako nag-ngak-ngak ngayon na ako ay patay na daw si Soriano? Sabi ko, kung wala ba si Soriano, hindi walang magtatanggol sa inyo. Di ba, mga kapatid? So, diyan natin nakikita na ganun ang banat nila. But it's okay, mga minamahal, atin pong pinapagbigyan lang ng mga bagay na yon, no? So, ganun sila bumanat, mga kapatid. So, dito po sa isang sagutan namin ni Brother Terry Barry, ay pumayag naman siya sa amin po ang conversation na sagutin ko, no, through video. So, ito po, kapatid na Terry Barry, ito na po yung hinihintay mo na sagot kasi hindi kasi ako nagtatagal diyan sa usapan, no, lalo na sa mga groups na ganyan.
dahil meron din akong ginagawa, nagbabasa, nagpe-prepare, no, nag-dissertation, may mga Bible study. So, ang gusto niyang palabasin mga minamahal na nilinis na ng Diyos at ipinakain na sa bagong tipan. At ito yung talata na ginamit niya mga kapatid. Lahat niya ng pumapasok, malinis. Ang marumi ay yaong lumalabas sa dahong dumihan. Yun ang sabi niya mga kapatid. So kung atin naman titingnan sa sinabi niya, ang malinis ang pumapasok, ang marumi ay yaong lumalabas sa dahong dumihan. O di ba yung marumi, galing naman yung sa labas sa loob, sa labas, tapos pinapasok sa loob, marumi kung ang kinakain mo, marumi mga minamahal. Itong bigyan natin ng pansin. Ngayon, dito sa 15:17, ibalik ka natin, pakita natin sa screen, sa TV, yung talata 15:17 ng Mateo. Apo, para mabigyan natin ng pansin, kasi yung mga kapatid natin na mga ibang pananampalataya, ito yung ginagamit yung talata po. Yan. Sabi riyan, hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa dakong daanan ng dumi? Yan, ang sabi po riyan mga minamahal, no? At ang sabi diyan, pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. So dito mga kapatid, ito yung talatang ginagamit nila para pasubalian o para patunayan na pwede nang kainin ng karumal-dumal. Pero, nung tinanong ko siya, sino ba ang nagsalita dyan? Sino yung kausap niya? Ang sagot ay, so hindi mo alam, may Bible ka naman dyan, basahin mo. Mga kapatid. So dito, gusto natin ipakita, no, Brother Terry, ano bang apelido nun? Brother Terry Barry, ayan, at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, ng mga hindi sumasampalataya sa aral ng ating Panginoong Diyos, ay bago mag-17, ay atin pong alamin yung context ng Matthew 15, mga kapatid, yung context niya, ano yung pinag-uusapan, bakit nasalita ni Kristo, yung verse 17 na hindi nyo baga alam na ano man pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Bakit nasabi ni Kristo yon? Ano yung dahilan? Sino yung mga kausap niya? Ito yung bigyan natin ng pansin. First, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nagsalita, si Jesus Christ na isang Hudyo. Okay? Isang Hudyo. Ang kanya mga kausap, mga kapatid, andyan yung mga Fariseo, mga Hudyo rin yan, mga Eskreba, mga Hudyo din. And of course, yung mga apostol, mga kapatid, including Apostle Peter. Kaya nga, kung ating titingnan, mga kapatid, bago mag-17, ay sumagot muna si Pedro sa verse 15. Ang sabi niya, at sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Talinghaga pala ito, mga kapatid, ano? Talinghaga. Na ang sabi dito ni Kristo, at sinabi niya, kayo baga na may wala pa ring pag-iisip. O, kita ninyo? Kasi isang talinghaga, mga minamahal na mga kapatid, na kung saan, kung atin pong pag-uusapan, pag-aaralan itong Matthew 15, mga kapatid, ang issue rito, hindi baboy. Okay, tandaan po ninyo ang issue sa Matthew 15, mga kapatid, 1 hanggang 20, hindi po baboy. Lalong hindi karumal-dumal dahil yung nag-uusap dyan, mga Hudyo. Bakit ba naman yung mga nagbabasa ngayon ng mga Pinoy o even mga Gentiles, kapag nabasa nila yung talata, ay inilalagay nila yung isipan nila sa talata? Hindi nila inilalagay yung background ng talata sa kanilang isipan. Baliktad, mga kapatid. Kaya tuloy, nagkaroon ng misinterpretation, wrong interpretation, mga kapatid, sa banal na kasulatan. Yun ang dahilan kung bakit namamali ang Biblia. Bakit? Sapagkat inuunawa nila ayon sa kanilang sariling pag-unawa at sariling kanilang opinion, mga kapatid. Ang pag-aaral ng Biblia, hindi lang basta-basta pinuputol ang talata. Kaya namamali, mga kapatid. Tingnan niyo yung kanilang puno na nasa Brazil na namatay na, mga kapatid. Pinuputol Meron itong similar na context sa Mark 7 na ang sabi ni Soriano sumagot si Kristo sabi ni Kristo, nilinis ng lahat ng bagay. Walang sinabi si Kristo diyan na nilinis lahat ng bagay, mga kapatid. Sa 7:19 ng Mark, hindi si Kristo ang nagsabi na nilinis na niya. No, hindi nilinis na ni Kristo, walang ganon, mga kapatid. Hindi si Kristo ang naglinis noon. Kaya mali kaagad kung puputulin yung pong nakasulat, mga kapatid. Ngayon, bakit natin sinabi na merong context ito at merong ibang pinag-uusapan kaya nabanggit ni Kristo yung 15:17? Ganito yan, mga minamahal na mga kapatid. Sa
verse 1 ng chapter 15 ay nandyan ang ating Panginoong Jesucristo, lumapit sa kanya yung mga Fariseo at mga Eskriba na mula sa Jerusalem na mayroong sinasabi. Ano ba yung sinabi sa kanya? Dito sa verse 2, Atidan, mayroong sinabi at tanong, ang sabi riyan, no, bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salit-saling sabi ng mga matatanda, sapagkat hindi sila nangaghuhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. Ano ang sabi diyan? Question ito, mga kapatid, ng mga Fariseo at Eskreba ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Abay, bakit question? Sapagkat niya, nilabag ng mga alagad yung pong salit-saling sabi ng mga matatanda. Ano ba yung salit-saling sabi? Yung tradisyon na tinatawag ay yung pong maghugas ng kamay bago kumain, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Maghugas ng kamay bago kumain. Kaya, ang sabi rito, bakit hindi sinunod ng mga alagad mo yung mga tradisyon o yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda? Dahil kumain sila, hindi naghugas ng kamay. So, bawal sa kanila, meron silang tradisyon na dapat bago kumain, maghugas muna ng kamay, mga kapatid. Di ba? Maghugas muna ng kamay. Nakita ngayon ng mga Fariseo at mga Eskriba, ito mga Fariseo at mga Eskriba, mga himantayon ito. Ibig sabihin ay binabantayan ang kilos ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, maging ang ating Panginoong Jesucristo, at hinahanapan ng mali. Ngayon, ano bang kinain ng mga alagad? Ang sabi riyan, tinapay, mga kapatid. Tinapay. Hindi baboy ang kinain. Ang Greek word sa tinapay ay artos, mga kapatid. Yung kumain sila, estheo. Estheo artos, mga kapatid. Kumain ng tinapay. Hindi kumain ng baboy. Hindi swine ang translation dyan. Ilagay mo nga sa English, Atidan, kung swine ba yung verse 2. Ilagay natin sa screen, ha. Yes po. Kung yung bang tinapay naging swine o naging baboy pagdating sa English, ang sabi yan, no, why do thy disciples transgress the traditions of the elders? For they wash not their hands when they eat bread, mga kapatid. O, kita ninyo dyan, bakit anya nilabag ng mga alagad ang tradisyon ng mga matatanda? Hindi naghugas, they wash not. Hindi naghugas their hands when they eat bread, mga kapatid. Hindi sinabi dyan, when they eat swine or pig. Walang ganun, mga kapatid. Bakit? Ang mga Hudyo, even until now, they are very strict when it comes to dietary law, mga minamahal na mga kapatid. Napaka-stricto nila. Ngayon, kung babanatan ba naman tayo ay ganun na lamang. Ang nakakatawa, hindi alam ang konteksto ng Biblia, mga kapatid. So yan ang issue dyan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid, ay meron siyang binabanggit, mga minamahal. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko, ang banat ng ating Panginoong Jesus ay kayong mga mapagpaimbabaw. Ayan, di ba? Kayong mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya sabi ni Kristo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ngayon, pagkatapos na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo yung mga minamahal, tinawag niya ngayon yung karamihan sa verse 10. Noon tinawag niya yung karamihan, mga kapatid, ang sabi niya, pakinggan ninyo ito. No? 15 verse 10, ang sabi ni Kristo, pakinggan ninyo ito at unawain. Kita ninyo, nung magsalita ang Kristo, ang sabi niya, pakinggan at unawain. Huwag lang pakinggan at dat kaagad anong mga sinasatsat na walang kwentang opinion. Ang sabi ni Kristo, pakinggan at unawain. Merong dapat dyan na understanding. You need to analyze. Okay? You need to analyze kung ano yung sasabihin ni Kristo. Ang sabi ni Kristo sa verse 11, hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao o nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Verse 12, nang magkagayoy nagsilapit ang mga alagad at sa kanya'y sinabi, nalalaman mo bagang nangadamdam ang mga Fariseo pagkarinig nila ng pananalitang ito? So, dinamdam ito at nagalit ang mga Fariseo.
pagdating sa verse 13, ang sabi ni Kristo, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Verse 14, pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, ay kapwa sila mga hulog sa hukay, mga kapatid. O kita ninyo? No? Nakita ninyo, mga kapatid ko? So nung sinabi ito ni Kristo, pagdating sa verse 15, sabi ni Kristo, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Ang sumagot diyan si Apostol Pedro. Sabi niya, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. Yun ay talinghaga, mga kapatid. Ngayon, nung sabihin ito ni Kristo, sabi ni Kristo, sinabi niya sa mga alagad, at sabi ni Apostol Pedro, ipaliwanag, ang sabi ni Kristo, kayo rin bagay wala ring pag-iisip, na hindi baga ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Verse 18, datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling. Ano yun? At siyang nakakahawa sa tao. Mamaya, banggitin natin yon. So binanggit dito, mga kapatid, may comparison na yung pumapasok sa bibig hindi nagpaparumi kasi in the context of the Jewish, mga kapatid, time, in the Jewish background, mga kapatid. Bakit? Kasi nung panahon na ito, ang kausap ni Kristo, mga Hudyo, at alam naman nila na yung pagkain nila ay hindi karumal-dumal, malilinis, mga kapatid. At walang record dyan na very strict nga sila pagdating sa pagkain, mga kapatid eh. Kaya ang sabi ni Kristo, ano man pumapasok? Ang issue dyan, gustong palabasin ni Kristo na okay lang kahit hindi naghugas ng kamay ang mga alagad. Walang nalalabag sa utos ng Diyos kahit hindi ka maghugas ng kamay, mga kapatid. Okay? Walang nalalabag yan. Kaya ang sabi ni Kristo ay pumapasok lang naman yan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang nagpaparumi sa tawang, sabi niya, yung galing sa bibig na tinatawag dito, mga kapatid, na lumalabas sa bibig na nakakahawa o nakakarumi sa tao. Ano yon? Verse 19. Lagay natin sa screen natin. Sa verse 19, ang sabi diyan, okay, sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Ay, kita ninyo, verse 20, ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi nakakahawa sa tao. Kita nyo, mga kapatid, sa verse 20, nagbigay ng konklusyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, datapwat ang kumaing hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Kung baboy ang kinain dito, dapat sinabi ni Kristo, datapwat ang kumain ng baboy ay hindi makakahawa sa tao. Walang ganun, mga kapatid. Ang kinain tinapay. Baka sasabihin naman nila, yung kinain nila na yun, mayroon yung baboy, yung tinapay. Ano nga yung tinapay at na may baboy? Hupya, no? Walang hupya nung araw. Mga kapatid, hindi uso yung malinis, lalagyan ng marumi. Ayaw nga nila. Sabi nga ni Pedro, nung pinakitaan siya, pangitain yun ha. Sabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat hindi pa ako nakakain ng anumang bagay na marumi o karumal-dumal. Koinos kai akatartos, mga kapatid. Walang ganon. Kaya itong talatang ito, huwag niyo pong puputulin kasi minamali niyo ang salita ni Kristo. Ang salita ni Kristo matuwid. Ang salita ni Kristo maliwanag. Huwag niyo lang puputulin. Nawawala yung tamang konteksto, mga minamahal na mga kapatid. And I'm so sad na makita ko yung mga taong malakas ang loob makipagdebate, patutunayan niya, pwede nang kainin ng karumal-dumal, patutunayan niya, mga minamahal na mga kapatid, na pwede nang kainin yung baboy, pero may kadebate tayo. Naalala nyo ba yung kadebate natin? Kumakain ka ba ng daga? Kasi kumakain sila ng baboy. Kumakain ka ba ng daga? Ang sabi niya, hindi. Abay, bakit? Kasi ayaw ko lang. O, ang sagot, mga kapatid, ayaw lang niya. Mga minamahal na mga kapatid. Ang sagot niya yung asawa ko kumakain. O, yung sagot niya, yung asawa ko kumakain. O, sabi ng asawa niya, hindi no. O, yung asawa niya, tinabla siya, mga kapatid. Hindi rin sila kumakain, mga minamahal. O, di ba ga? O, tanungin mo yung mga Katoliko na mga ordinaryo. Sabi, kumakain ba kayo ng daga? Sabi, nakadiri, madumi. O, di ba yan ang sagot? Kumakain ba kayo ng ipis?
Oh, ba't nyo sasabihin nilinis na? Ba't ayaw nyo kainin? Malinis na pala sa inyo. Yan ang malaking problema, mga kapatid. Ngayon, yung mga malalakas kumain ng baboy, mga kapatid, pagka sabihin mo, uy, para ka ng baboy, kakakain mo ng baboy, nagagalit, mga minamahal, no? Nagagalit kasi ba't daw tawagin na parang baboy, tao naman daw. Oo nga, pero malakas humabhab ng baboy, mga minamahal. So yung 15:17, malaking maling context yun. Huwag kasi kayo magpapaniwala dyan sa mga kunyari, mga ngaral, mga kapatid. Hindi naman alam ang konteksto ng Biblia, pinagpuputol-putol, kaya nauuntog patalon-talon, mga kapatid. Patalon-talon dahil hindi alam ang konteksto ng banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, no? Hindi alam yung context. O dito, lipat tayo dito sa Marcos. Itong Marcos, same ito, mga kapatid, ng context at similar ito ng istorya dito sa Mateo 15. Dito sa Marcos at Tidan, ang kapitulo ay 7. Ganon din po ang nakasaad, mga kapatid, no? Ganon din ang nakasaad. Dito sa 1 at 2, pareho lang din, mga kapatid, na sila ay kumain ng tinapay at sinita ng mga Fariseo at mga eskriba, mga minamahal. Kaya nga, ganon din ang binanggit dito pagdating sa simulan natin at Tidan sa okay, simulan natin dito sa 17. Ayan, 16 muna, 16. Ang sabi rito ni Kristo, si Kristo nagsalita rito kung ang sino man ay may pakinig, na ipakikinig ay makinig. Aba, ang ganda ng sabi ni Kristo. Verse 17, at nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At isa sa nagtanong doon ay si Pedro, ayon sa 15:15 ng Matthew. Sa 18, ang sabi ganito, at sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya? Ayan, pinuputol kaagad nila yan. Bibigyan ng konklusyon, baboy pwede na. Mali! Maling-mali, mga kapatid. Bakit? May kadugtong yan Verse 19. Sabi sa verse 19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Alam nyo, nung si Soriano ang nagpaliwanag nito, sabi ni Soriano si Kristo ang nilinis na ni Kristo. Basa niya 7:19. Hindi si Kristo ang naglinis niyan. Si Kristo ang nagsalita niyan at yung niya na naglinis, tumutuko yun sa tiyan, mga kapatid, ng taong kumain nitong pagkain. Pangalawa, itong binabanggit nitong pagkain, tinapay pa rin, same context. Kung inyong balikan ang verse 1 at verse 2 ng Mark chapter 7, mga kapatid, ganun din ang nakasaad. Ngayon, nung sabihin dito, sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain, yung salitang pagkain dyan, ay kung ating titingnan sa Greek, mga kapatid, sa last part, ang nakalagay, katharizon, pantata, bromata, nilinis, panta, all, every, lahat ng pagkain. The term bromata, ito'y plural, galing sa salitang broma, mga kapatid, it means ay food to be eaten. Tinatawag nating allowed food, mga kapatid, pagkain in general term. Ang baboy ba kasama sa salitang pagkain? No. Hindi kasama. Ang alimango ba kasama? Hindi rin. Ang pusit kasama? Hindi rin. O paano natin nasabi? Bakit? Kasi nakalagay na yan na mayroon pong tinatawag na identity o identification or division from the clean and the unclean animals. Binigyan ng Diyos ng identity para ang tao hindi maligaw, alin ang malinis, alin ang marumi. That's why even at the time of Noah, when God commanded him na mag-akyat ng mga hayop at mga ibon, no, na Bisaya na, merong sinabing ganito, mga minamahal na mga kapatid. Genesis Kapitulo 7, versikulo 2. Pakinggan natin. Sabi diyan, panahon ni Noah ito wala pang Israel, sabi rito, sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tigpipito ng lalaki at ng kanyang babae.
at sa mga hayop na hindi malinis ay dalawa ng lalaki at ng kanyang babae. See, kita nyo mga kapatid, sa panahon ni Noah, wala pa yung mga Hudyo, mga kapatid. Hindi pa buo ang Israel's nation o yung nation of Israel, meron ng malinis na hayop at merong hindi malinis. Pag ito'y hindi malinis, of course, ito'y marumi, mga kapatid. Okay? Parang halimbawa, yung kanin, mga kapatid, yung kanin, merong panis, merong hindi. Saan ka doon kakain? Ang sabi ng Panginoon, mag-akyat ka ng malinis na hayop at di malinis. Pagdating sa chapter 9, ginamit din nila ito ng dating daan na lahat anyan ang gumagalaw, pwedeng pagkain. Ang issue na naman, kainin mo kahit anong gusto mo. Mali ka na naman dyan kasi nakalagay doon, tulad ng maruruming hayop, tulad ng tinatawag nating sariwang pananim. Excuse me po, no? Slip of the tongue lang, no? Eh kung ang gusto ninyo ay lahat na gumagalaw pagkain, nako, ba't pati ungo siguro aswang baka pwedeng kainin. Mga kapatid, malaking problema 'yan. Dapat marunong kayo ng context. Chapter 7 pa lang ng Genesis, meron ng malinis at merong maruming hayop, mga kapatid. At para mas maliwanag sa bayang Israel na pinili ng Diyos, binigyan ito ng distinction, no? Distinction rather, ang marumi at ang malinis. Yung pong marumi, ang Greek po niyan ay akathartos. Kita nyo? Ang Greek word ng marumi o karumaldomar, akathartos, mga kapatid. Okay? Ngayon, yung baboy, saang bahagi siya? Sa akathartos o sa bruma? Kasi yung akathartos, karumaldumal. Yung bruma, malinis. Saan nabilong yung pong baboy, sugpo, alimango, alimasag, at iba pang malaang mananap? Ang mga marumi o karumaldumal, ito ay belong sa akathartos. How about yung malinis? Baka, kalabaw, kambing, tupa, at iba pa. Ito'y belong sa broma, mga kapatid. Ito'y belong sa broma. That's why, ang baboy, hindi yan itinuring na food, hindi yan itinuring na pagkain ng Biblia. Ang katotohanan, si Kristo, hindi kumain yan. Ang mga alagad, hindi kumain yan. Ang mga Kristiyano na mga tagasunod ni Kristo, kahit sila hindi Hudyo, walang kumain ng karumal-dumal. Ito yung challenge natin doon sa mga tumututol sa salita ng Diyos. Maghanap kayo ng talata sa Bagong Tipan na may Kristiyanong kumain ng karumal-dumal, na may Kristiyanong kumain ng baboy, na may Kristiyanong kumain ng palaka, kumain ng daga, kumain ng alimasag, pusit, at iba pang mga makamandag na karumal-dumal, mga minamahal na mga kapatid. Wala. Bakit? Kasi obviously, kung ito'y nilinis na sa Mateo, nilinis na sa Marcos, bakit lilinisin pa sa gawa? Tinta ninyo? Linisin sa gawa pagkatapos nilinis ulit sa Roma 14, tapos nilinis ulit sa 1 Timoteo 4. Ulitin natin Ito yung mga palusot ginagamit nilang talata Mateo 15, Marcos 7, nilinis na daw Tapos si Gawa 10, o Roma 14, Unang Korinto 10, tapos 1 Timoteo 4. Anim na mga kapitulo at mga bersikulo doon sa sinusundan ng kapitulo, ginagamit nila para patunay nilinis na ang karumal-dumal. Ang masaklap nito, mga kapatid, meron tayong dalawa na rason nito. Dito sa gawa, ituloy natin sa gawa, mga kapatid. Pareho dito ginagamit na Dito sa gawa, mga minamahal na mga kapatid, sa Kapitulo 10, ayan, dito tayo sa gawa, para makita ninyo yung kamalian ng aral ng mga tao na tinuturo sa kanila o sa mga tao na ito daw ay malinis na. Ito, pakinggan ninyo Dito sa Mateo 10, ang kapitulo po ay, ang bersikulo ay 11, gawa 10. 11 ang bersikulo at 12. Ayan. Ano ang sabi diyan? Sabi diyan sa pangitain ni Pedro, mga kapatid, na dooy naroo at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Anong nilalaman? Verse 12. Sabi diyan,
At dumating sa kanya ang isang tinig. 12 mo natin dan. Na 13 kaagad eh. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid, mga minamahal na mga kapatid. Dito sa talatang ito mga kapatid, na merong vision si Apostle Peter nung siya when he was hungry at wala pang food na makain, no? And habang nagluluto pa, sino wala ng malay and he had a vision from heaven. Bumukas ang langit at bumaba yung isang tela na parang kumot, mga kapatid. At nakita niya, mga kapatid, nandoon yung pong tinatawag natin na iba't ibang klaseng hayop. Ang sabi diyan, naroon yung iba't ibang uri ng hayop na may apat na paa, nagsisigapang sa lupa, at mga ibon sa himpapawid o sa langit. Sabi nila, nilinis na daw to. Tinanong ko yung kadebate ko, sure ka ba na lahat ay nariyan nilinis? Sabi niya, hindi ako sure. Hindi siya sure. Bakit hindi siya sure? Kasi dyan sa nililinis na binanggit nila na ipinapakain daw, wala dyan yung mga nilalang sa tubig. Kita ninyo? Ulitin natin yung verse 12. Ipalabas mo tidan para makita nila. Yung verse 12, mga kapatid, wala dyan. Ang sabi dyan, na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa at mga nagsisigapang sa lupa at mga ibon sa himpapawid. Bakit wala dyan yung mga marumi na nasa tubig? Ang tanong ko sa aking kadebate noon, ibig sabihin, sangayon ka na mayroon pang marumi. Ang saya, pwede. Yan ang sagot, mga kapatid, nang hindi nila sigurado. Bakit? Kasi kung totoo na ito'y nilinis na, bakit hindi kasama yung mga nasa tubig? Okay? Kung sangayon sila na ito'y ang nasa tubig marumi pa, ba't ang laki ng mga ang lakas nila kumain ng pusit, alimango, alimasag at iba pang mga bagay na maruruming nasa tubig, mga kapatid? O nakita ninyo diyan? Dahil mga minamahal, dahil ipinapakita lamang diyan na sila'y manlalabag sa utos ng Diyos, mga kapatid ko. Iyon yung unang sagot natin o una natin tinatawag na rason. Pangalawa, di ba 6 na mga kapitulo yung ginagamit nila para patunayan na nilinis na? Meron pa palang natira na hindi nalinis, yung nasa tubig. Pangalawa, di ba nandyan yon sa verse 12 yung at mga ibon sa langit, mga kapatid? Di ba nandyan? Ibalik nga natin na tidan para masundan nila. Yung 12, ibalik lang natin. Sabi niya sa dulo, at ang mga ibon sa langit nandoon sa pangitaing kasama. Ngayon, ang tanong natin, lahat na ba ng nariyan sa kumot ay nalinis na at mga ibon? Sabi nila, opo, ay mali na naman. Bakit? Itong Revelation chapter 18 ay this is the last book of the Bible, pero kung ating babasahin, merong marumi dyan. Akatartos pa talaga nakalagay dyan, mga kapatid. Basahin natin ang Apokalipsis, Kapitulo 18, versikulo 2. Sabi dyan, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Bakit meron pa dyan na mga kasuklam-suklam o karumaldumal na mga ibon? Yan pala, mga minamahal na mga kapatid, kung nalinis na. Yun ang mali. Kasi gagamitin din nila yung Gawa, Kapitulo 10 para sabihin nilinis na. Hindi dyan hayop ang nilinis. Yan ay sumisimbolo sa mga taong marumi at makasalanan, mga kapatid. Yung mga hayop. Okay? Kaya nga, pinupagputol-putol nila ang pagbasa, patalon-talon, kaya nauntog-untog sila, mga kapatid. Yung kanilang aral, nagkakauntugan, bukol-bukol. Mga minamahal. Bakit? Bakit natin nasabi na itong nakasuggest ng Gawa ay hindi hayop ang tinutukoy na nilinis, kundi tao? Ito ang mababasa natin sa chapter 10 ng Gawa, ang versikulo 26 hanggang 28. Basa. Okay? Datapwa itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Kausap dito ni Pedro si Cornelio. 27. At sa pakikipagsalitaan niya sa kanya, ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nangagkakatipon. Verse 28. At sinabi niya sa kanila ni Pedro,
Nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa, at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Hindi sinabi diyan ni Pedro na sino mang baboy ay huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Ang sabi diyan, tao. Wala pa naman ako nakita na taong baboy. Maliban na lang sa mahilig sa baboy. Bato-bato na sa langit, ang matamaan, magbago, mga minamahal na mga kapatid. Bakit natin sinasabi ito? Kasi napakarami ng relihiyon mga kapatid. Kita ninyo, sa dami ng nagsisilitawan mga minamahal na mga kapatid na samahan, iisa ang aral eh. Ang pinupuntarya, yung aral ng Adventist, mga minamahal na mga kapatid, na sumusunod sa utos ng Diyos, wala sa kanila. O, di ba? Pagdating sa tamang pangingili ng araw ng Sabat, Sunday, araw-araw daw Sabat, si Kristo daw Sabat, wala na daw Sabat, no? Kaya tuloy nangalibat, mga kapatid. Hindi alam kung asan diyan ang talata na tama, hindi alam kung anong konteksto, kung ano yung tinuturo, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Alam nyo, sabi ng Biblia, hindi lang talaga nangalibat, sabi ng Biblia, binulag. Binulag, mga kapatid. Pagka ikaw tinitigasan mo ang puso mo, kapag ikaw tinatakpan mo ang tainga mo, kapag ikaw kinuklose mo yung isip mo sa pakikinig ng katotohanan at nasa tama, bubulagin ka, mga kapatid. Basahin natin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Pakinggan natin. Ang sabi diyan, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. O kita nyo, mga kapatid, anong sabi diyan eh? Binulag, huwag nyong hayaan, mga kapatid, na kayo'y madala doon sa maling paniniwala. Nasa tunay ka na, no? Lumipat ka pa doon sa malakas magmura. Lumipat ka pa doon sa anturo ay mali-mali at kontra-kontra, mga kapatid. Mahirap yon. Ako dati akong Katoliko, mga kapatid. Kung ang dating daan ng tama, hindi ako pupunta dito sa Adventist. Pero kahit anong comparison ng talata, mga minamahal na mga kapatid, no? Kahit anong comparison ng mga aral, hindi tatapat yung aral nila. Bakit? Iglesia ni Cristo, dating daan, Pentecostal, Katoliko, mga saksi, ano pa bang mga relihiyon? Marami pa. Born again, UCCP, at iba pang mga relihiyon. Lahat sila magkakasama eh. Lahat sila iisa ang aral. Lahat kumakain ng karumal-dumal. Lahat linggaw, mga kapatid. Is there any difference? Yes. The name of their church. But their doctrines are all the same, mga minamahal na mga kapatid. See? There's no difference in their teachings. The only difference are the name of their church, mga kapatid. Halimbawa, UCCP. Ako, marami ako nakakausap ng mga UCCP, mga kapatid. Di ba? Marami, mga minamahal. Oh? So, ganun din sa kanila. Ang Diyos, mga kapatid, ay maliwanag ang mga salita niya. Mga kapatid, kahit ikaw ay makasalanan, kung kaya mo magbago kung gusto mo. With the help of the Holy Spirit, mga minamahal na mga kapatid. Pero kung ang babanatan ninyo, mayroon pa gusto makipagdebate. Ang sabi, patutunayan ko na sa demonyo yung nagbabawal ng pagkain ng baboy. Ha? Sa demonyo? Mahiya tayo sa Diyos. Ang Diyos ang nagbabawal niyan. Ang Diyos ang nag-utos niyan. Tapos sabihin mo sa demonyo, nako, kidlatan ka. Mahirap yan. Mahirap kalabanin ang Diyos, mga kapatid. Alam nyo, yung lumalabag sa utos ng Diyos, mga kapatid, kalaban ng Diyos yan. Tandaan po ninyo ito. Yung lumalabag sa Diyos, kalaban ng Diyos yan, mga kapatid. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos. Sabi sa Biblia, mga minamahal. Tingnan nyo si Satanas. When he exalted himself, he was cast out, mga kapatid. Kita ninyo. Kaya yung mga nag-aangking tunay ngayon, hindi yan tunay. Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo para wag kayong madaya. O, diba? Ayong bumanat sa akin, ang kapal daw ng mukha ko. Pinagbabawal ang pagkain ng baboy, no? Makapal lang kasi mataba eh. Mga kapatid.
Nilinis naman daw sa Bagong Tipan. Yung palang bumanat sa akin, former Adventist. Ang duda ko, kahit ikaw ay matagal na sa Adventist, baka natutulog ka lang sa simbahan, at 1 year ka palang nanood daw sa kay Soriano, na-convert ka agad dahil daw sa pangalan sa church. Kaya hindi niya masagot na si Soriano nangopya lang ng pangalan. O di ba yung pinanggalingan niya, Church of God din. Kaya tinanong ko siya. Kasi tinanong niya, kung tunay kayo, nasa Biblia ba yung Seventh-day Adventist? Sabi ko, ang tagal mong Seventh-day Adventist, brada, hindi mo pala alam yan? 15 years ka? Mas lamang ka pa ng tagal ng pagiging Adventist kaysa akin. Diba? Lamang siya ng 3 years sa akin sa pagiging Adventist. Pero hindi niya alam. Ang problema, sabi ko, alam mo bang ilang beses kinasuhan si Soriano dahil nangungupya ng pangalan? Kaya papalit-palit. Di sabi ko sa kanya, the burden of proof is in you. You must prove na yung Members Church of God International Incorporated nasa Biblia. Saan sa talata? Ang binabanat, mga kapatid, ang sabi ay, meron Church of God. And I am not asking the word Church of God. I am asking Members Church of God International Incorporated. Where in the Bible? Hindi ngayon masagot, mga kapatid. O, di ba? Kasi gumagamit ng Biblia, pagputol-putulin. Sino ngayon totoo? May Iglesia ni Cristo. Alam niyo, Iglesia ng Diyos, marami yan sila . Iglesia ng Diyos Haligit Suhay ng Katotohanan. Iglesia ng Diyos ni Armstrong. Iglesia ng Diyos International, sila yon. Iglesia ng Diyos Worldwide. Aba, mas malaki yun kay Willie Santiago, dating tagabasa ni Soriano. Kapatid. Alam niyo, mga minamahal, nalulungkot ako sa mga ganyan mga tao. Yung bang pag nagagalit, nagmumura. Kasi wala nang may sagot . Kaya ang sabi ko na lang, I am waiting, brother. Sabi ko sa kanya. Kung mayroong gustong humarap sa inyo, ang sabi, puno sa puno. Sabi ko, paano yan? Patay na yung, yung inyong puno. Yung mga membro nyo, wala ba kayong mga ngaral dyan na kayang magtanggol sa inyong doktrina? Hindi naman mabubuhay si Soriano para ipagtanggol. Diba, mga kapatid? Sabihin na, wag na lang daw ako kasi pipitsugin. At nakakadebate naman daw dati ni Soriano, si Kamenong, mga pastor daw natin, at si Kabert. Sabi ko, hindi yun pastor. Mga ordinary member lang din yun. Kaya lang, binigyan ng Diyos ng katalinuhan. Yun ang kagandahan dun mga kapatid. So nakita natin, mga minamahal, huwag ninyong gamitin ang Biblia para lang magmukha kayong tama at ang doktrina against the Bible. Okay? Gumagamit ng, kaya nga sabi ko, dapat alam ninyo yung difference ng common noun at proper noun. Okay? Kasi pagka naglagay sila ng Church of God, of course, capital letter yung church, C, at yung G. Pero sa Bible, mga kapatid, yung church, letter C, small letter, because that's common noun. Mga kapatid, common noun yan. At that's not the name of the church. Ang tawag sa kanila, they were first called Christian and Antioch, Acts chapter 11 verse 26. Mga kapatid, kaya nga ang kilala sila bilang Kristiyano dahil ang ating founder ang Panginoong Hesukristo. Kaya Kristiyano, mga kapatid. Okay? Kaya wag nyong si Kristo ang founder ng church. Tapos sabihin niyo si Kristo nilinis ang karumal-dumal, ipinakain ang baboy ni Kristo. Maya tayo kay Kristo, mga kapatid. Never yan binanggit ni Kristo. Never yan pumasok sa isip ni Jesus Christ ang pagpunta sa lupa para linisan ang baboy, para linisan ang karumal-dumal. The only purpose of the coming of our Lord Jesus Christ is not to cleanse the akatartos sa grape, the unclean animals, but to cleanse those sinners, mga kapatid. Cleanse the sinners, yung mga makasalanan, mga kapatid. At yun ay mga tao, mga minamahal na mga kapatid. No? Sorry to say, mga minamahal namin na mga kaibayo sa pananampalataya. Wala pong personalan. No? Walang personalan. Doktrina lang. Sabi ng Biblia, you will know the truth and the truth shall set you free, mga kapatid. No? John 8:32, mga minamahal na mga kapatid. Kaya wag po kayong kain ng karumal-dumal, baboy, pusit, daga, at iba pa. Pampahay blood po yan, mga kapatid. No? Mahirap yan.
No, I'm praying, no, lalo na kasi marami tayong viewers dito na hindi Adventist. Gusto natin makita ang liwanag. And I am encouraging everyone to always watch our evangelistic meeting nightly. Ngayon po ay third night. Before ang ating live, ay meron live po tayo dito ng 7 to 8:30. Then, tayo naman ay 9 onwards mga kapatid para mas marami ang makapanood at mapabutan ng pabalita mga kapatid. Our speaker is Pastor Japeth Piquero. Siya po ay newly graduate sa MVC. Ayan. Kaya siguro, kung inyo makikita dyan, medyo hirap siya sa Tagalog dahil Bisaya po yung lugar na kanyang pinag-aralan mga kapatid, no? Ayan. At yan pa si Crisanto Sales, no? Sinira na ni Kristo ang Sabbath nyo. Alam nyo, Brad, mahiya ka kay Kristo, Brad. Pati si Kristo ay pinaratangan mong sinira ni Kristo. Maghanap ka ng talata, sinabi ni Kristo, sinira ko na ang Sabat. Maghanap ka ng talata, Brad. Brother Crisanto Sales, huwag mong paratangan si Kristo, baka kidlatan ka, no? Magsisi ka, huwag kayong ganyan magsalita sa ating Panginoong Hesus. Namatay na siya para sa iyo. Nung siya nabuhay at naging tagapamagitan sa langit, sabihan mo, sinira ni Kristo ang Sabat. Christ is not the destroyer. Christ is our Redeemer. Tandaan niyo po yan. Not the destroyer. He is our Redeemer, mga kapatid. Siya may gawa niyan. No, huwag niyong paratangan ang Panginoong Hesus. Kasi baka disiplinahin kayo ng Panginoon. Mga kapatid. Okay, mag-entertain tayo ng isang tanong lang, Atidan. Ang oras ay ang bilis na, no? Mag 10:30 na pala. Okay, binabati natin ang ating mga viewers, no, na nasa 80 plus, kasama ang ating nasa YouTube din, YouTube at Facebook. Kung anong tanong nandyan. Si Yoli Escabosa Mosne Ortega. Pastor, 12 ang anak ni Jacob. Sino po ang asawa niya? Ala. Kung ganito man lang yung tanong, dapat yung tanongin natin si Jacob. Jacob, sino po ang asawa niyo? Si Jacob po, tama, yung anak niya, 12. At ang asawa niya, hindi lang isa, dalawa. At magkapatid pa, hatidan. Ano? Si Leah at si Raquel, kapatid na Ortega. Babasa natin yan sa Genesis chapter 29, verses 16 to 29 na lang, para mabasa mo yung buong chapter. No? At least makita mo yan kung bakit after 14 years, pati yung kapatid ay napangasawa niya. Makita niyo dyan yung context. Kaya ang asawa ni Jacob ay si Leah at si Raquel, no? Kapatid na Yoli Mosne Ortega, mga kapatid. Okay, dyan lang po muna tayo. No, natawa ako dun sa binanggit ni Crisanto Sales na isang, di ko alam kung anong reliyon nito. Sinira na ni Kristo ang Sabat nyo. Pati yung Sabat, hindi yan Sabat namin. Sabat ng Kristo yan. Sabat ng Diyos yan. Oh, yun ang malaking problema ninyo. Pati yung Sabat ng Diyos, pinaratang ninyo, no? Sabbath of the Lord yan, Brad. Basahin mo Exodus 20 verse 10. Sabbath of the Lord. Hindi sinabing Sabbath of the Seventh-day Adventist. And it was the Lord who established it, who made it after the creation. Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Basahin mo yan, Brad. Be open-minded. You're welcome dito, no? Lahat po ng mga Riyan, welcome naman sa ating programa. Huwag lang magmura. Because pag nagmumura kayo, right away you will be terminated, no? Right away by Atidan. No, ay gusto natin ay walang personalan, walang murahan, ay aral lang mga kapatid. Dahil ang sabi ni Kristo, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Yung paratang mo, Brother Crisanto Sales na sinira ni Kristo ang Sabbath, maghunos dili ka, no? Pagsisihan mo yan, Brad. Wala kang talata mabasa na sinabi ni Kristo sinira niya ang Sabbath. Ngayon, kung ang gamitin mo yung nasa 9:16, 5:18 ng Juan, hindi si Kristo nagsalita noon. Kalaban ni Kristo, mga Hudyo, pinaratangan nila si Kristo. Pagka ganyan ang paninindigan mo, kalaban ka ni Kristo, Brad. No? Tandaan mo po yan, no? So, mga minamahal, ay wala na po tayong oras. At sana kayo ay nakinabang, no, sa ating pag-aaral.